beloved, Boss Mike Cervera. Nagkakagulo ho, mga kababayan. Ito hong Senado, labas-loob mga kababayan, nagkakagulo. Pasok! Bogus hearing ng Gatchalian Block ang ginawang pagdinig sa Senado ngayong araw. Giit nila sa Cayetano Block, irespeto ang Senate rules at trabaho, hindi drama. Yan. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Naku Mon, parang ang dami na namang nangyari dyan sa Senado simula pa kaninang umaga. Anong update, lalo na tungkol dito sa hearing? Kaya nga. Oy, si Amalia Yumol, baka makalimutan nyo si Conrad, si Paktay, baka magtampo. Conrad, Amalia Yumol, Okay na. Si Arnella Ubaldo, yan. Yes, Ruth, itinuloy pa nga rin yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay sa flood control scandal. Sa kabila yan ng tensyonadong tagpo na naman na nangyari dito sa Senado. Nakaakbay pa nga si Senadora Pia Cayetano sa dalawang nagpakilalang ex-Marines habang papasok sa loob ng session hall ng Senado. Grabe si Pia, nananching pa, Uy, huwag niyong gagayahin yan, kung kailan tumatanda, para-paraan, Di ba, Bunny Boy, para-paraan sila, Kabilang ang dalawa sa 18 dating sundalo na nagpakilalang bagman umano ni former Congressman Zaldico. Hindi ko lubos maisip itong si Pia Cayetano. Talagang pinipilit, mga kababayan, Alam naman nila na hindi nga totoo yung mga pinagsasabi nito. Alaman naman nila na gawa-gawa lang ito ni Mike Defensor. Mga kababayan ko, sige pa rin sila ng sakay, Lalong-lalo na si Marcoleta, mga kababayan. Biruin nyo, pumunta ng labas ng Senado, doon sa mga rallyista, nagpakita. Aba, kakaiba yun, Pero isa lang ang napansin ko nung nasa harap niya yung mga rallyista. Alam nyo, yung mga bodyguard niya, hindi sa katawan nakadepensa. Saan? Sa piluka niya. Tawa ko ng tawa, mga kababayan. Oo, yung mga bodyguard, 'di ba, nakapalibot sa kanya. Hindi sa katawan nakadepensa, baka mamaya saktan sa katawan, Yung mga bodyguard nakaganon, nakaabang doon sa may kanyang piluka. Baka kasi hilahin, Tangina ngayon. Oo! Nakaabang yung mga kamay ng mga bodyguard niya sa piluka. Tawa ako ng tawa. Tanga na yung katawan, di ba? Dapat, dapat yung katawan, suportahan ninyo, Dapat, yan ang gwardiyahan ninyo. Hindi, yung mga kamay, mga kababayan, nakaganyan, Nakabakod sa piluka ni Marcoleta. Protect the piluka. Yun, grabe, sabi ko sa inyo, hindi yun mapapahiya kung masaktan man yung katawan. Ang kanyang ang kanyang hindi matatanggap pag bigla siyang nasabunutan. Pag nasabunutan yun, mga kababayan, ay grabe. Baka maglikha pa yun ng pagka-depression ng depress niya. Maglilikha yun ng pagkakaroon ng depression niya. Diba? Buti. Tingnan mo, Jojo Chavez, si Miss Alma, Calvadores, member na. Member. Masaya sana kung puro green yung nakikita ko, exempted nyo na si Arnold Lopez tsaka si Ai Chang. Kasi wala pa kayo, nandiyan dyan na yan. Di ba? Di ba? Grabe yun, Grabe, mga kababayan. Ayun, si Angelito Ontalan dumating na. Eto na, mga kababayan. Natawa ako dun, lumabas si Marcoleta. Grabe yun. Grabe, bahala nga sila dyan. Sige, tuloy. Una kasing hinarang ang mga ito
at kahit hinihingal pa nga, binuksan ni Senadora Pia ang pagdinig. Kasama niya rito ang iba pa mga kaalyadong senador, kabilang sina Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Loren Legarda at Rodante Marcoleta na siyang nagtuloy at Kita nyo, tinuloy-tuloy nila, Si, Piriti Piu Piu. Jojo Chavez, si Piriti Piu Piu, Si Jojo, tawa ka lang ng tawa dyan, uy. Ano ka ba, mura pa yan? Wala pa 50 pesos yan. Ipot nito. Uy! Jojo Chavez, alam mo, wala pa 50 pesos yung kulay green na yan. Ano ba? Kakainis to. Lalamangan kita. 50 pesos. 50 pesos. Tinitipid mo. Yung lupa. Kung lamangan kita ng 1 pulgada. Di ba? Doris Usami Sanchez. Ana Brina, tawa ka ng tawa. Ito na. Nanguna naman sa hearing bilang chairperson ng komite. Pero dahil wala ang mga tauhan ng komite, si Cayetano, Senator Alan Peter, ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga tumayong testigo. Ayan na. Nagsimula raw magtrabaho ang mga nagpakilalang ex-Marines kay dating Congressman Zaldico nang maupo ito bilang appropriations chair ng Yung mga itsura ng mga marites, mga kababayan, Yung mga itsura ng mga marites, mga kababayan, grabe, mga kababayan, grabe. Grabe. Dali lang, may trabaho tayo. Alam nyo naman, sisingit-singit lang ako Sige, tuloy! Kamara. Idinetali nila ang tungkol sa mga maleta na naglalaman umano ng pera na inihatid daw nila. Nahahati raw sa 3 sukat ang mga maleta. Merong small, medium at large. Tingnan nyo mga kababayan yung mga itsura, Parang itsura lang ni Nyulo at saka ni Koy at saka ni Direk Freddy, Di ba? Ayan, Tignan nyo itong nakasombrero, parang si Koy. Tignan nyo itong isa, mga kababayan, yung, siya gilid lang ang gupit, kamukha ni Nyulo. Mga kababayan, itong nasa kanan, kamukha ito ni Direk Freddy Valera, kung walang suot na makeup, at saka yung kanyang mahabang buhok, di ba, mga kababayan? Deliver nila ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Nasa 20 hanggang 25 million pesos daw ang nasa small, 40 to 50 million pesos naman sa medium, habang nasa hanggang 70 million pesos ang sa large size ng maleta. Kita nyo mga kababayan, puro kalokohan yan, hindi kakasya talaga. Hindi kakasya, mga kababayan, maniwala kayo. Kasama sa mga nabanggit na pinagdalahan umano ng Ayun, nakita niyo yung si Robin Padilla, pumunta-punta dyan, naging palamuti lang. Wala talagang silbi ang putang ina. Nandiyan dyan lang, nakaupo lang siya, walang sinabi. Ni hi, ni hoy. Mema lang, masabi lang na nando doon siya. Buti wala ako kamukha, Boss Mike. Hanap tayo. Hanap tayo, Arnold Lopez, huwag kang mag-alala. Ang maleta ay sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo? Dati na itong nabanggit at itinanggi na rin nila ang mga nasabing paratang. Yeah. Nabanggit din ang pangalan ni na Senators Erwin Tulfo at Tito Soto. Pati na rin ang ilang... Teka muna. Nabanggit daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay ready daw. Naharapin itong mga ito. Ready daw si Pangulong Bongbong. Naharapin sila. Baka pag nakaharap nyo si Pangulong Bongbong, magsiiyakan kayo sa konsensya. Di ba? Di ba mga kababayan? Sinabi ni Pangulo, ready ako harapin yung mga hayop na yan. Kaya nyo bang sabihin sa harapan ni Pangulong Bongbong yung mga kasinungalingan yung yan? Nako, yari kayo dyan. Di ba? Di ba? Yari kayo dyan. Ikaw lang ang nalimutang banggitin, Boss Mike. Oo nga. Tuloy. Pangalan ng mga kasalukuyan at dating kongresista na dinalhan din umano ng mga pera. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senator Soto ang alegasyon na pa-OMG pa nga ang senador. Hindi raw siya senador mula 2022 hanggang 2025 gaya ng nabanggit. At ang binanggit daw na EA niya na tumanggap ng pera na Mark. Ayan na mga kababayan, eto na yung tumanggap daw ng pera na Mark.
matagal nang patay. 2015 pa, tegi bambam na. Paano nangyari, mga kababayan, na 2024, tumanggap pa ng pera yung EA niya? 'Di ba, mga kababayan? 'Di ba? Tuloy. Patay na noong taong 2015. Hirit pa ni Soto, huwag kayong patol ng patol. Pinabulaanan din ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyon naman laban sa kanya. Heto, Nako. pakinggan natin. Well, it's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? It was definitely it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi nila masagot anong purpose pa. Saan nanggaling yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 2025, wala ako. Kasi nga, mga kababayan, alam nyo na yung mga malalakas ngayon, sinisira nila. Kasama yan sa propaganda ni Sara Duterte. Ang buong pinanggagalingan ng lahat ng mga fake news na ito ay galing sa pagtakbo ni Sara. Naniniwala ako dyan, kayo ba? Mga kababayan, paring Lex, Maring Leia, Berhinia Domingo, di ba? Nawala na yung kulay green mo, Berhinia. Di ba, Gonzalo, Berano. Ang lahat ng ito, Robico Reming, pinanggagalingan nito yung kandidatura ni Sara Duterte na siraan yung mga malalakas na maaring maging kandidato na laban kay Sara Duterte. Yan po talaga yan. Diba, Susie de la Cruz, sub-annihilation. Diba, Iris Joy Ramirez, Infinity, isipin mo. Bakit pati si Nanay Lenny na nananahimik na sinabi na ngang hindi natatakbo, binibira pa rin ng mga DDS. Isipin yung maigyan. Bakit naglalabasan ngayon yung mga video na nasa club si Senator Rapi Tulfo, idol ko? Ay bakit? Bakit na lumalabas yung mga ganon na nasa bar? Sino ba sa atin, sabi ko nga kahapon, sino ba sa atin ang hindi pumupunta sa bar? Sabi ko nga kay Sir Jojo yon. Di ba? Sabi ko, Sir Jojo, sino bang hindi pumupunta sa bar? Ang isa lang ang hindi natin pinuntahan, Alicia Duran, sabi ko kay Sir Jojo. Ano yon? Sabi niya, yung hindi natin pinuntahan. Ang hindi natin pinuntahan, ay yung bahay bengbangan ni Mike Defensor. Di ba? Yun lang yata yung hindi natin napunta. Ako eh. Sa tawa ng tawa si Jojo Aliar eh. Sabi ni Sir Jojo, oo nga no. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, kayong mga lalaki, ikaw, Angelito Untalan, ikaw, Arnold Lopez, buti nakilala mo si Aichang. Diba, Maring Leia, yung mga, Leia 27MD, yung mga dyan, yung mga Marilyn Dineros, yung mga asawa ninyo, yung mga, nyo dyan, sila Pacquiao Beats, yung mga lalaki, sino hindi nagbar sa inyo? Sino hindi nag-club? Walang yan mga kababayan, pag hindi kayo nagka-club, baka si Alan Peter Cayetano kayo at saka si Marcoleta. Si 12K kayo kapag kaganon, Di ba, Maya? Yaon. Si Ruel San Pedro. Sabi ko sa inyo, ako, mga kababayan, aminado ako. Sabi ni Etena, to 12, ano ba yan? Ilan pa? Ilan? 287 pa lang daw yung nagla-like sa inyo eh. 2,000 na tayo halos. Diba? Normal lang yung mag-club ka. Ang hindi normal, yung nakikipaglaplapan ka sa babae. Katulad ni Pulong
nilaplap yung alin, binuking na babae. Nung hindi nasarapan, siguro mabaho ang bunganga, ayun, nagalit, sa bugaw. O, di ba mga kababayan ko, yun ang masama. May asawa ka na, nakikipaglaplapan ka sa iba, yun ang masama. Kasi kaming mga matitinong lalaki pulong, pag pumupunta kami ng bar, kwentuhan lang kami. Oo, ganun-ganun lang, pantanggal-tanggal ano lang. Di ba? Mag-a-unwind lang kami nila Arnold Lopez. Walang laplapan, walang bengbangan, ganun. Di ba mga kababayan ko, kung katulad ni Pulong, may asawa, may anak, siguro nasusuka sa itsura ng resultado. Nung, di ba nakita nyo naman yung itsura? Baka gustong mabago eh. Baka subukan ko sa iba. Baka medyo maiba-iba naman ang itsura. Kasi yung resulta namin nung isa, sagwa talaga. Di ba? Oh. Ngayon, mga kababayan, hindi naman natin maalis yun. Pero wag nyong banatan ng ganyan, Maharlika. Parang, ito si Maharlika. Si Maharlika naglabas. Ikaw naman, Maharlika, parang hindi ka namang galing dyan. Di ba? Oh, galing ka naman dyan, di ba? Sa Alibangbang. Tapos kung makano ka kay Sir Rapi Tulfo, ha? Di ba? Oh. Hindi nagbabarya si Arnold Lopez. Tuloy! Samantala, Ruth, ito ang ginawa ng mga dating Marines na tumanggap sila ng pera o nabayaran sila para gumawa ng gawa-gawang kwento. Wala namang dumalo mula sa Ombudsman, DOJ, DPWH na inaasahan din sanang tetestigo sa naturang committee hearing. Sa ngayon, sinuspend na muna itong naturang pagdinig at umaasa si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi sila haharangin oras na ipagpatuloy ang naturang hearing sa susunod na linggo. Sa pahayag naman ng new majority bloc, hinihikayat nila ang mga kapwa senador na abandonahin ang anilay bogus na hearing at irespeto raw ang rules, quorum, maging ang leadership ng Senado. Wala. Alam nyo naman si Cayetano, di ba? Si Cayetano nga, sabi nga natin, style niya na yan eh. Makapal nga ang muka, mga kababayan ni 10K. Sinamahan pa ni 2K, naging 12K sila. Di lalong kumapal lang muka. Isang makunat at isang makapal. Makapal ang muka ni Alan Peter Cayetano, makunat naman ang muka ni Marcoleta. Kaya isang makunat at isang makapal ang muka. Netong 12K. Oo. 12K sila, 2K plus 10K, 12K na. Grabe, no, mga kababayan, iisa lakad nilang dalawa. Of the moment, nagbibigay ng pahayag sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta sa media kaugnay nga sa nangyayaring sigalot dito sa Senado maging sa ginawang hearing ngayong umaga, ngayong hapon. Ruth? Mon, may naipaliwanag ba yung anong bearing niya ang hearing na yan? Kasi nga, di ba? Ay, hindi nakakayali yun. Kahit anong gusto mong pressure yun. Kahit anong lakas ng pressure mo. Itodo mo na, hindi na talaga kakayanin. Sinasabi ng new majority bogus yan. Tapos paano yung on the record ba ng mga testimonya dyan? Anong mangyayari? Wala yan. Walang bearing. Alam mo, Ruth, ang iginigit naman ng Cayetano block that their hearing is also legitimate or legit technically dahil nga siya pa rin naman daw ang Senate President at hindi naman daw dapat na bago yung mga naturang committee leadership gaya ng ginawa raw ng Gatchalian block, no? Kaya naman ang sinasabi pareho itong sinasabi ng Cayetano block, hindi nila in-honor yung ginawang pagbabago ng leadership ng Gatchalian block. Kaya naniniwala sila that the committee leadership stays. Kaya nga kanina si Senator Pia pa rin ang nanguna sa Blue Ribbon Committee at di nila kinikilala si Senator Erwin Tulfo na inalaga na nga ng Gatchalian block noong kahapon, no, nang siya ay... Kita nyo pati tao nalilito na, mga kababayan. Nalilito na, di ba? Sino talaga ang susundin natin? Ang grupo ni 12K o ang grupo ng mga gwapo? Nino?
nila Sherwin Gatchalian at ni Erwin Tulfo. Sino ang susundin sa Senado? Yung makunat at makapalamukha o yung dalawang gwapong-gwapo? Matalaga bilang bagong committee chairperson sana ng Yun. makapangyarihang Blue Ribbon. So kanina naging issue din dahil hindi naka-live broadcast itong naturang hearing sa Senate YouTube account at sa social media nila. Bagay na inutos daw ng bagong talaga na mga Senate Secretary sa Sergeant at Arms sa pinaputol nga yung naturang live broadcast. Bagay na kinekestyon at talagang sinabihan or binalaan ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng maharap sa kasong kriminal ang sino man na magtatangka raw na haharang at talagang pipigil rather sa ginagawa nilang committee hearing at investigation nga kaugnay sa flood control scandal. So lumalabas na pinakatali ang kamay dito. Alam mo, Ruth, ay yung mga tauhan ng Senado na gulo. Kaya nga lahat ng tauhan ng Senado hindi na alam kung ano susundin. Tignan nyo mga kababayan si John Vic Remulla. Di ba? Muntik pang mahalikan ni Pia. Mukhang sinasadya eh. Nakita nyo ba yon mga kababayan? O si John Vic Remulla mag-isa lang na humarang. Sabi ni John Vic, mag-isa lang ako. Sabing gano'n, no? Sabi naman ng Malacanang, umayos kayo. Naku, mga kababayan, malupit yung sinabi ng Malacanang, umayos daw kayo. Tapos si Pia, mga kababayan, talaga sinisiksik yung sarili. Di ba? Parang sinasadya na mahalikan siya ni John Vic eh. Putik na yan ha. Oy, Alan Peter Cayetano ha. Mukhang uunahan ka pa. Mukhang uunahan pa eh. sabi ni Alan Peter Cayetano nung hinuli si Jinggoy, wag naman. nakahawak sa muscle eh, no? Dito sa dibdib, nakahawak. Siguro pinisil yun. Grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.